ating lakas, sa ating mga talino. Bakit? Tayong tao, hihina tayo. At tayo teenager, ako talaga. Kahit pagpuyat, walang epekto sa atin ang mga puyat-puyat ngayon. Naku, naglalahagdan, masakit ang bewang, ano-ano mga nasakit na katawan. Bakit? Naibig katawang panluhan natin ito. Lilipas din ito. O, pati talino natin, galing sa isipan, lilipas. Bakit? Isa dyan. Kaya po may narinig kayo, may Alzheimer's na yung si ganito. Wala nang naaalaala. Pati mga anak hindi kilala. Sige. Kahit anong talino mo, kahit kilala yung doctorate, at yung mga university pinag-aralan, matutuyo din pati utak. Hindi natin pwedeng iasa ang ating buhay sa galing natin, sa yaman ng mundo ito, sa ating lakas. Hindi. Kanina natin iasa ang ating buhay sa Diyos. Sa banal na awa ng Diyos. Siya ang ating pag-asa. Kaya nagsabi sa unang pagbasa sa atin, sa pinakinggan nyo kanina, mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Hope does not disappoint. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. Sabi ko nga, sino ba ating inaasahan? Ang Diyos. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Pag nangako ang Diyos, hindi mapapako. Ang tao pag nangako, ewan, drawing, ano ba? Sabihin, mahalin kita hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ako, hindi 5 taon. Nakakita na ng iba. Ano mo? Pero ang Diyos, pag nangako, tutuparin niya ang kanyang pangako. O? Ano ba ang pinangako naman sa atin? Ay pinangako lang sa atin